Sir Jason, itong 1 bilyon na sinabi niyong pinsala sa agrikultura, ito ba ay dahil nga wala namang tayong problema dahil po sa walang tigil na ulan, yung nabaha, pati yung mga pagkain, yung mga itong ating mga yung mga bigas, yung ating palay, mayroon na ho ba kayong estimate kung magkano po ang pinsala dahil po sa pag-ulan sa habagat? Yung sa estimate, maaaring tama ang DA, pero sinasabi natin, Miss Pat, halimbawa kung sa usapin ng bigas, Oh, kaka-harvest lang eh. Kaya yung bulto talaga ng stocks natin ay nasa mga warehouse warehouse na. na, okay. Plus unprecedented po yung ating import volume, nasa 3 million metric tons na tayo this year. Oh, Talagang marami po. Kung ang sasabihin ay kulang at parang basis o justification para magtaas ang presyo, hindi po ganun ang sitwasyon natin. Confident tayo sa stocks natin. Ang problema lang talaga, yung pong hindi nakakaluwas yung mga ani ng ating farmers. Pangalawa, kasama rin po sa request natin yan, Miss Pat, dahil at least yung mga palay ngayon, kakatanim pa lang, oh, yung damage ba, madaling makarecover, magbigay lang ng mga binhi at mga oo. farm inputs para makapagtanim. Dati-rati ang pinoproblema ng farmers natin, kaya marami pong nagtanim ng late dahil inaantay na ng ulan. Talagang kulang sa tubig. Ngayon po ay sobra-sobra sa tubig. Maganda rin po sa farmers natin. Talagang makakapagtanim sila ng mas maayos, and hopefully, napuno yung mga dams. Ang sabi nga ng Pag-asa, Oh, halos puno na yung dam, so we're happy for that. Makakapagtanim ang farmers natin, bigyan lang po kaagad ng mga farm inputs, lalo ng bini, para binhi. po makapagtanim sila ulit in the Oo, coming weeks. Basta humupa na po ang mga ulan. ulan. Good news po ito actually, ang mga Ang naging tubig. pag-ulan, dahil nakatingin tayo sa El Nino. Ito na yung Oo, sagot ng El Nino, oo, kumbaga ng kapalaran sa atin, pinagbigyan tayo ng maraming tubig. oo. We're hoping na more farmers would be encouraged this time na Okay. magtanim po.